Kamusta ka-anime? Welcome sa isa na namang episode ng The Anime PH. Para magkaroon ng tsansang makipagsabayan sa kapangyarihan ng world government, marine at ibang malalakas na pirate crew at matagumpay na mapuntahan ang Laugh-Tale Island, si Marshall D. Teach o mas kilala rin sa tawag na Blackbeard, isa sa kasalukuyang Emperors of the Sea, for more than 2 years ay walang tigil na pinalakas ang kanyang pirate crew, ang Blackbeard Pirates, sa pamamagitan ng pag-agaw ng mga malalakas na devil fruit power sa ibang tao upang ibigay sa kanyang mga commander o miyembro ng 10 Titanic captains na wala pang devil fruit power. Ngayong nagawa na niya ito at lahat ng kanyang captains ay meron ng taglay na malakas na devil fruit power, sinimulan na ni Blackbeard ulit ang mga hakbang upang makumpleto ang 4 na road poneglyph na siyang kailangan upang mapuntahan ang Laugh-Tale Island at mahanap ang One Piece. Para makumpleto ang 4 na road poneglyph, siguradong kakailanganin ni Blackbeard at ng kanyang pirate crew na kalabanin ang ibang Emperors of the Sea kagaya ni Shanks at ni Luffy. Kaya naman bago pa mangyari ang all-out war na ito sa pagitan ng mga Emperors of the Sea, alamin muna natin mga ka-anime sa video na ito kung gaano ba talaga kalakas at ano-ano ba ang mga taglay na devil fruit power ng 10 Titanic captains ng Blackbeard Pirates. Pero bago tayo magsimula, kunting paalala lamang mga ka-anime, ang ilan sa mga impormasyon na mababanggit ko tungkol sa 10 Titanic captains ay hindi pa ipinapakita sa anime sa ngayon, kaya as usual, manga spoilers ahead. Ang unang membro ng 10 Titanic captains at ang captain ng unang barko ng Blackbeard Pirates, si Jesus Borges o kilala rin sa tawag na Champion. Bilang isa sa mga founding members ng Blackbeard Pirates, si Borges ay di mapagkakaila na isang napakalakas na pirata. Meron siyang abnormal at sobrang lakas na physical strength. Kaya niyang ihagis sa malayong distansya ang isang buong gusali kagaya ng ginawa niya nung nakasagupan niya at ng ibang membro ng Blackbeard Pirates si Ace. Sa Dressrosa Corrida Coliseum naman, walang kahirap-hirap niyang natalo ang lahat ng kanyang mga kalaban sa A-Block ng ilang segundo lamang, kabilang na ang isang higante. Sa Summit War naman, kung saan nagtipon-tipon ang maraming mga malalakas na karakter sa One Piece, ipinamalas ni Borges ang matinding endurance at tibay ng kanyang katawan nang makatayo pa rin siya kahit na direkta siyang tinamaan ng Gora Gora no Mi ni Whitebeard, isang former Emperor of the Sea, at ng shockwave attack galing sa Buddha form ni former Fleet Admiral Sengoku. Ang mga pambihirang kakayahan na ito na nabanggit ko na ipinamalas ni Jesus Borges sa nakaraan ay nagawa niya kahit na wala pa siyang devil fruit power noon. Sa kasalukuyan, mas tumindi pa ang mga abilidad at taglay na physical strength ni Jesus Borges dahil nasa kanya na ang kapangyarihan ng Riki Riki no Mi, isang Paramecia type devil fruit na nagbibigay sa gumagamit nito ng superhuman strength. Dahil sa devil fruit power niyang ito, hindi na lang isang buong gusali ang kaya niyang buhatin at ihagis sa malayo. Nung magkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng Blackbeard Pirates at Heart Pirates, ginamit ni Jesus Borges ang kapangyarihan ng kanyang devil fruit para buhatin ang isang napakalaking bato na halos kasing laki na ng isang bundok at ibinato niya ito sa mga membro ng Heart Pirates. Nakaligtas lamang ang Heart Pirates sa mapaminsalang ataking ito ni Jesus Borges dahil sa ability ng devil fruit ng kapitan ng Heart Pirates na si Trafalgar Law. Anyway, kaya rin ni Jesus Borges gumamit ng observation haki at meron rin siyang malakas na armament haki. Kaya naman kung sakaling magkakaroon nga ng all-out war sa pagitan ng Blackbeard Pirates at Straw Hat Pirates sa inaharap, siguradong isa si Jesus Borges sa magiging pinakamahirap na kalaban ng mga miyembro ng Straw Hat Pirates. Ang captain ng pangalawang barko ng Blackbeard Pirates, si Shiryu o mas kilala rin sa tawag na Shiryu of the Rain, ay isang bloodthirsty na psychopath na nasisiyang pumatay ng mga tao sa tuwing siya ay may pagkakataon. Nung siya pa ang head jailer ng Impel Down Prison, inabuso niya ang kanyang kapangyarihan at mga pribilehiyo bilang head jailer. Marami siyang mga pinagmalupitang bilanggo, tinorture at ang malala ay minasakir pa niya ang iba para lamang sa kanyang kasiyahan. Kaya naman bilang kaparusahan dahil sa kanyang labis na karahasan at pagmamalupit sa mga bilanggo, ikinulong si Shiryu kasama ang ibang bilanggo sa level 6 prison ng Impel Down. Nung magkaroon ng riot ang Impel Down dahil kay Luffy at Blackbeard, pansamantalang pinalaya si Shiryu ni Magellan upang tulungan siya na sugpuin ang kaguluhan sa bilangguan. Subalit imbis na sundin ang order sa kanya, mas pinili ni Shiryu na tulungan si Blackbeard sa plano nito at sumali sa Blackbeard Pirates. Si Shiryu ay isang malakas at magaling na swordsman at meron siyang malakas na armament haki na kaya niyang ibalot sa kanyang espada para mas maging mapaminsala ang kanyang mga atake. Sa kanyang panahon sa Impel Down, si Shiryu ay sinasabing kasing lakas ni Warden Magellan. Subalit ngayon ay dihamak na mas malakas na siya kay Magellan. Meron siyang mahusay na stealth ability bago pa man siya magkaroon ng devil fruit power. Isa sa mga patunay nito ay nung in-infiltrate ni Shiryu ang monitor room ng Impel Down Prison at sinira ang lahat ng communication devices ng kulungan nang hindi napapansin.
Nagawa niya ito sa kabila ng pagkakaroon ng Impel Down ng mataas na seguridad. Sa kasalukuyan, taglay na ni Shiryu ang Suki-Suki no Mi, isang Paramisha type na Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na maging isang invisible. Ang Devil Fruit na ito, kung maaalala niyo mga ka-anime, ay dating pagmamay-ari ni Absalom. Anyway, matapos magkaroon ng abilidad na maging invisible dahil sa Devil Fruit power, mas tumas pa ang antas ng stealth ability ni Shiryu. Ito ay nagbigay daan sa kanya na makagawa ng sneak attacks maging sa mga makapangyarihang individual katulad ni Giko Moria at Monkey D. Garp. Ang captain ng pangatlong barko ng Blackbeard Pirates, si Van Ogre o mas kilala rin sa tawag na The Supersonic, ay isang napakagaling na marksman. Bilang sniper ng Blackbeard Pirates at isa sa mga founding members nito, si Van ay di mapagkakaila na isang makapangyarihang pirata. Dahil sa sobrang bilis niyang bumaril at galing niya sa pag-snipe, sa mundo ng One Piece sinasabing si Van Ogre ay one of the greatest master marksman. Isa sa mga pagkakataon kung kailan nakita natin na pinamalas niya ang kanyang galing sa sniping ay nung time na nasa isang isla siya. Binaril at tinamaan niya ang ilang lumilipad na seagull sa paligid ng barko ng Straw Hat Pirates na noon ay naglalayag at nasa gitna pa ng karagatan. Sobrang layo ng distansya ng isla na ito kung nasaan si Van mula sa barko nila Luffy, to the point na hindi pa matanaw ang isla kung nasaan si Van ng Straw Hat Pirates. Kaya naman hindi makapaniwala si Nami at sinabi nitong imposible na meron kayang bumaril ng ganun kalayo at accurate na tamaan ang mga seagull na lumilipad sa gitna ng karagatan. Maging si Usopp na sniper ng Straw Hat Pirates ay sumang-ayon sa pahayag na ito ni Nami. Anyway, nasabi pa ni Van pagkatapos niyang barilin ang mga ibon na hindi agad namatay ang isa sa mga ito. Nagpapahiwatig na ang kanyang paningin ay sobrang linaw at napakatindi. Isa pa sa pagkakataon kung kailan nakita nating ipinamalas ni Van ang galing niya sa pagbaril ay nung time kung saan binaril niya at tinamaan ang butas o barrels ng baril ng mga guard ng Impel Down Prison. Dahil sa galing ni Van Ogre sa pag-snipe at talas ng kanyang mga mata, itinuturing si Van ni Blackbeard na isa sa pinaka-valuable na asset ng Blackbeard Pirates. Sa kasalukuyan, mas naging sobrang hirap pa na kalaban ni Van dahil ngayon ay taglay na niya ang Warp Devil Fruit, isang devil fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayang mag-teleport o i-teleport sa ibang lugar ang ibang tao o bagay. Parang katulad ito ng Devil Fruit ability na ginamit ni Kuma sa Straw Hat Pirates sa Sabaw de Archipelago arc. Perfect ang Devil Fruit na ito kay Van considering na isa siyang sniper. Pwede niyang gamitin ang kanyang Devil Fruit abilities upang mag-teleport sa mga lugar kung saan makakapwesto siya ng mabuti para barilin ang kanyang target. Ang captain ng pang-apat na barko ng Blackbeard Pirates, si Avalo Pizarro o mas kilala rin sa tawag na Corrupt King, ay ang isa sa mga kriminal na may life sentence sa level 6 prison ng Impel Down. Bago siya makulong at maging isang kriminal, siya ay dating hari ng isang kaharian sa North Blue na napatalsik sa kanyang trono dahil sa kanyang kalupitan. Sinasabing dahil napakasama ang kanyang mga krimen na nagawa nung siya ay isa pang hari, siya ay kinailangan burahin sa kasaysayan. Ang mga kakayahan ni Avalo Pizarro ay hindi pa ganap na natukoy sa ngayon, ngunit siya ay di mapagkakaila na isang makapangyarihang individual dahil nung mahuli siya ng world government, inilagay si Pizarro sa level 6 prison ng Impel Down. Ito ang parte ng Impel Down Prison kung saan ang mga pinaka-notorious, delikado at malalakas na kriminal o pirata lamang ang ikinukulong. Isa si Avalo Pizarro sa pinakamalakas na bilanggo rito sa level 6 prison ng Impel Down. Ang patunay nito ay dahil siya ay isa sa mga kriminal na nag-survive sa battle royale ng mga bilanggo at nirecruit ni Blackbeard upang maging parte ng kanyang pirate crew. Maliban sa superhuman durability ng kanyang katawan na pinamalas niya during nung Summit War, sa ngayon alam na natin na taglay na rin ni Avalo Pizarro ang Shima Shima no Mi, isang Paramisha type na devil fruit na nagpapahintulot sa kanya na emerged ang kanyang katawan sa isang buong isla. Kapag na-merge na ang kanyang katawan sa isang isla, makokontrol niya hindi lang ang natural na kapaligiran ng isla, kundi pati na rin ang anumang artipisyal na istruktura sa isla na parabang parte na ito ng kanyang katawan. Gamit ang ability na ito, pwede siyang gumawa ng napakalaking kamay gamit ang isla at gamitin ito sa pag-atake. Mararamdaman rin niya ang mga aktibidad ng mga tao na nasa isla na sinaniban niya at maaari rin niyang ipakita ang kanyang muka sa buong isla katulad ng ginawa niya nung nilusob ni Monkey D. Garp kasama ang sword ang Pirate Island upang i-rescue si Kobe. Ang captain ng panglima na barko ng Blackbeard Pirates, si Lafette o mas kilala rin sa tawag na Demon Sheriff, ay ang navigator ng Blackbeard Pirates at isa sa mga founding members nito. Dati siyang policeman sa West Blue na kilala sa hindi mabilang na kaso ng police brutality. Dahil sa kanyang pagiging bayolente at kalupitan, siya ay pinatapon o pinaalis sa West Blue. Mula noon siya ay naging isa ng pirata at di kalaunan ay naging membro ng Blackbeard Pirates. Although sa ngayon ang kanyang combat abilities are still unknown considering na isa siya
sa 10 Titanic captains at isa sa founding members ng Blackbeard Pirates, di mapagkakaila na sobrang lakas rin na karakter ni Lafitte. Isa sa mga abilidad na taglay niya ay stealth ability na nakita nating ipinamalas niya nung in-infiltrate niya ang sacred land ng world government, ang Meridua, nang hindi napapansin ng mga guard kahit na ito ay isa sa mga lugar sa mundo na merong sobrang higpit na seguridad. Kung hindi niya ni-reveal ang kanyang sarili sa meeting para i-recommend si Blackbeard sa mga marine para maging bagong Warlord of the Sea, marahil ay hindi rin siya mapapansin ng matataas na opisyal ng marine at maging ng 3 miyembro ng 7 Warlord of the Sea kahit na ang mga ito ay may malalakas na observation haki. Nagpapatunay kung gaano katindi ang stealth ability ni Lafitte. Anyway, maliban sa stealth ability, sinasabing meron rin siyang kakayahan na mag-hypnotize ng mga tao. Bago ang Blackbeard Pirates pumalayag papuntang Impel Down Prison para mang-recruit ng malalakas na bilanggo, advance nang in-infiltrate ni Lafitte ang control room ng Gates of Justice para i-hypnotize ang mga marine na nagbabantay nito na buksan ang gate ng Impel Down para sa Blackbeard Pirates. Bilang isang navigator, si Lafitte ang gumagabay sa Blackbeard Pirates sa napakalawak na karagatan. Although hindi natin alam pa kung gaano kagaling ang kanyang navigational skills, expected na isa siyang biyasa at high-skilled navigator dahil kaya niyang mag-navigate sa Grand Line pati na rin sa mga karagatan ng New World. Sa kasalukuyan, taglay ni Lafitte ang isang hindi pa pinangalanang Devil Fruit. Nung in-infiltrate ng Blackbeard Pirates ang Impel Down, ipinakita na nag-transform ang anyo ng mga braso ni Lafitte sa isang pares ng mga pakpak na parang ibon. Kung ang kakayahang ito ba ay parte ng Devil Fruit power na kinain ni Lafitte o hiwalay na abilidad o kapangyarihan lang ay hindi pa confirmed sa ngayon. Ang captain ng pang-anim na barko ng Blackbeard Pirates, si Katarina Devon o kilala rin sa bansang na Crescent Moon Hunter, ay ang pinakamapanganib na babaeng pirata na nakulong sa Impel Down sa buong kasaysayan ng mga pirata. Although hindi rin pa ipinakita kung gaano siya kagaling sa pakikipaglaban, hindi may pagkakaila na malakas si Katarina Devon dahil isa siya sa mga taong nag-survive sa Battle Royale ng mga pinakamapanganib na bilanggo sa Level 6 prison ng Impel Down at na-acknowledge ni Blackbeard para maging isa sa 10 Titanic captains ng kanyang pirate crew. Sa kasalukuyan, taglay ni Katarina Devon ang isang mythical Zoan type na Devil Fruit, ang Ino Ino no Mi Model QB no Kitsune. Isang uri ng Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na mag-transform sa pagiging isang nine-tailed fox at magamit ang mga kapangyarihan na meron ang isang nine-tailed fox, kagaya ng pagkopya sa itsura ng ibang tao, isang kakayahan na parang katulad sa clone Devil Fruit ni Bonchan. Bukod sa sea stone at dagat na karaniwang kainaan ng Devil Fruit, ang Devil Fruit na taglay na ito ni Katarina Devon ay wala pang impormasyon kung ano ang mga kahinaan. Ang captain ng pang-7 barko ng Blackbeard Pirates, si San Juan Wolf, ay isang napakalaking higante. Kilala rin siya sa bansag na colossal battleship dahil sa kanyang laki. Originally, si San Juan Wolf ay isa sa mga legendary na kriminal na sinentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo sa Level 6 prison ng Impel Down. Sinasabing dahil sa napakalubha ng kanyang mga nagawang krimen, ito ay kinailangan burahin sa kasaysayan. Ang mga kakayahan ni San Juan Wolf ay hindi pa na ipapakita sa ngayon, ngunit hindi may pagkakaila kung gaano siya kadelikado at kalakas. Siya ay isang kriminal na kinailangan ikulong sa pinakamatas na level ng seguridad ng Impel Down Prison. Kahit si Emporio Ivankov ay binanggit na si San Juan Wolf daw ay ang isa sa pinakamapanganib na bilanggo sa Impel Down. Nung i-recruit ni Blackbeard ang pinakamalalakas na bilanggo sa Level 6 prison ng Impel Down, isa si San Juan Wolf sa mga taong nag-survive sa Battle Royale, nagpapatunay sa kanyang kapangyarihan at kakayahan sa pakikipaglaban. Sa kasalukuyan, taglay ni San Juan Wolf ang Dika Dika no Mi, isang Paramecia type na Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayang mas maging malaki pa kaysa sa mga normal na higante. Sa sobrang laki niya, kaya niyang tumayo maging sa gitna mismo ng karagatan. Ang captain ng pang-8 barko ng Blackbeard Pirates, si Vasco Shot o mas kilala rin sa tawag na Heavy Drinker, kagaya ni San Juan Wolf ay isa sa mga legendary criminals na sinintensyahan ng world government ng habang buhay na pagkakabilanggo sa Level 6 prison ng Impel Down. Bago siya mahuli ng world government, isa siyang malupit at brutal na tao na gumawa ng maraming karumal-dumal na krimen. Mga krimen na sobrang lala to the point na kinailangan siyang burahin ng world government sa kasaysayan. Dahil dito, although kakaunti pa lang ang impormasyon na alam natin tungkol sa mga taglay na abilidad ni Vasco Shot at kahit na parabang parati siyang lasing, masasabi pa rin natin na siya ay isang mapanganib na tao at hindi basta-basta. Masasabi rin natin na siya ay biyasa at magaling sa pakikipaglaban dahil isa siya sa mga nag-survive sa Battle Royale ng mga pinakamapanganib na bilanggong pirata at kriminal. At na-acknowledge siya ni Blackbeard para maging isa sa 10 Titanic captains ng Blackbeard Pirates.
Taglay ni Vasco Shot ang Gabo-Gabo no Mi, isang Paramecia type na devil fruit na may alcoholic-based powers. Minsan na niyang ipinakita ang isang kakayahan ng kanyang devil fruit na ito nung gamitin niya sa kanyang advantage ang burning properties ng alcohol upang makagawa ng apoy na pang-atake. Ngunit kung ano ba ang full potential mga ka-anime ng devil fruit na ito na Gabo-Gabo no Mi, hindi pa natin alam sa kasalukuyan. Ang captain ng pangsyam na barko ng Blackbeard Pirates, si Dokyo o mas kilala rin sa tawag na Death God. Si Dokyo ay ang doktor ng Blackbeard Pirates. Ironically, kahit na isa siyang doktor, ang kanyang katawan ay may sakit at kailangan niya ang kanyang kabayo na ang pangalan ay Stronger na may sakit na rin kagaya niya upang makagala. Sa kabila ng pagkakaroon ng malubha at nakakamatay na sakit mula pagkabata, surprisingly si Dokyo ay isang napakalakas na pirata na kayang makipagsabayan kahit kay Jesus Borges, isang pirata na may superhuman strength. Kahit si Blackbeard na pumipili ng mga malalakas na individual para maging kakampi ay kinilala ang abilidad at taglay na lakas ni Dokyo to the point na prinomote niya ito bilang isa sa 10 Titanic captains ng Blackbeard Pirates nung siya ay maging isa sa Emperors of the Sea. Bilang doktor ng Blackbeard Pirates, si Dokyo ay may malawak na kaalaman sa larangan ng medisina at panggagamot. Nung makatanggap si Jesus Borges ng napakalaking pinsala mula sa Mira-Mira no Minisabo, inutusan niya sila Sherio at Lafette na dalhin si Dokyo sa kanya upang gamutin siya. Tila isang dalubasang chemist rin si Dokyo dahil kaya niyang mag-develop ng mga explosive solutions na itinuturok niya minsan sa loob ng mga mansanas na sasabog sa isang kagat lang. Sa kasalukuyan, taglay na ni Dokyo ang Shiko Shiko no Mi, isang Paramecia type na devil fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gumawa ng kahit anumang sakit na pwede niyang maisip. Nung kinalaban ng Blackbeard Pirates ang Heart Pirates, inatake ni Dokyo ang Heart Pirates gamit ang kanyang devil fruit power at nagtagumpay siya na bigyan ng contagious o nakakahawang sakit ang mga miyembro ng Heart Pirates pati na rin si Trafalgar Law. Subalit agad itong nakontra o nagawa ng paraan ni Trafalgar dahil maliban sa malakas ang haki na taglay ni Trafalgar, isa rin siyang magaling na doktor. Ayon kay Dokyo, ang mga sakit na ginawa niya gamit ang ability ng kanyang devil fruit ay madaling makahawa, subalit meron itong kahinaan. At ito nga ay kung meron man daw kahit isang tao lang na makagawa o makahanap ng paraan para magamot ang sakit na ginawa niya, maaapektuhan rin ng gamot o immunity ng taong ito ang ibang nawaan ng sakit at kusang magagamot ang mga ito. Anyway, dahil sa ability ng devil fruit power ni Dokyo na makagawa ng mga delikado at nakakahawang sakit, sigurado akong magiging maganda at interesante ang laban sa pagitan ni Dokyo at Chopper na isang doktor kung sakasakali. Magagawa kaya ni Chopper na makagawa ng mga gamot laban sa mga nakakahawang sakit na gagawin ni Dokyo? Yan ang isa sa mga dapat nating abangan pag maglaban na ang Straw Hat Pirates at Blackbeard Pirates. Nga pala pati ang kabayo ni Dokyo na si Stronger ay binigyan rin ni Blackbeard ng devil fruit. Taglay nito ang Horse Source Devil Fruit Model Pegasus, isang mythical Zoan Devil Fruit na nagbibigay sa user nito ng ability na mag-transform sa isang Pegasus. Ang pinakahuling miyembro ng 10 Titanic Captains, ang kapitan ng pang-10 barko ng Blackbeard Pirates, si Kuzan o kilala rin sa tawag na Aokiji. Hindi na siguro natin kailangan mga ka-anime ng mahabang introduction at explanation kung gaano ba kalakas ang karakter na ito, dahil sino ba namang fan ng One Piece ang hindi nakakakilala sa kanya at hindi alam kung gaano siya kalakas. Bago sumali sa Blackbeard Pirates at maging parte ng 10 Titanic Captains, si Kuzan ay nagsilbi sa Marine bilang isang Marine Admiral, posisyon sa Marine na nagbibigay sa kanya noon ng authority sa libo-libong lower rank Marine personnel na nakakalat sa iba't ibang parte ng mundo. Nung isa pa siyang Marine Admiral, siya ay isa sa sinasabing greatest military power na pwedeng dalhin ng world government at ng Marine sa kahit saang laban o digmaan. Dahil dito, isa siya sa itinuturing na pinakamalakas na tao sa mundo ng One Piece. Matapos ang Summit War at mag-retire si Sengoku sa kanyang posisyon bilang Fleet Admiral, ninominate niya si Kuzan para maging bagong Fleet Admiral ng Marine. Kinalaban ni Kuzan si Admiral Akainu para sa nasabing posisyon at pagkatapos ng ilang araw na matinding labanan sa pagitan ng dalawang greatest military power ng world government at Marine, sa bandang huli natalo si Kuzan at nagbitaw sa Marine. Di kalaunan ay naging miyembro na siya ng Blackbeard Pirates. Taglay ni Kuzan ang isa sa pinaka-cool at astig na devil fruit, ang Ice Ice Devil Fruit, isang Logia type na devil fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na gumawa, kontrolin at i-transform ang kanyang katawan sa isang ice kahit kailan niya gustuhin. Ang Ice Ice Devil Fruit na ito ni Kuzan ay ang isa sa pinakamalakas na devil fruit sa mundo ng One Piece. Malapit man o malayo sa kanya ng ilang metro ang kanyang mga kalaban, gamit ang mga abilidad ng devil fruit niya, kayang-kaya ni Kuzan na pigilan ang paggalaw ng kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng pag-ice freeze sa katawan ng mga ito. Kaya niya rin gumawa ng mga sandata kagaya ng espada at sibat na gawa sa ice
at tumira ng isang malakas na icy beam na lumalabas sa kanyang kamay. Sa pamamagitan rin lamang ng paglublob ng kanyang kamay sa dagat, nagagawa ni Kuzan na patigasin ang malaking bahagi ng dagat. Sa Summit War na saksiyan natin na maging dambuhalang tsunami ay walang kahirap-hirap na ginawang ice ni Kuzan. Dahil sa taglay na lakas, mga abilidad at galing sa pakikipaglaban ni Kuzan, malaking kawalan sa puwersa o military force ng Marine ang pagbitiw ni Kuzan sa kanyang posisyon bilang isang Marine Admiral. Anyway, although parte na si Kuzan ng Blackbeard Pirates ngayon, considering ang personalidad ni Kuzan na hindi naman talaga likas na masama, para sa akin isa pa ring misteryo kung ano ba talaga ang pinakarason bakit siya sumali sa Blackbeard Pirates. Personally sa tingin ko, it is possible na in-infiltrate lang niya ang Blackbeard Pirates para makagawa ng paraan para mapigilan si Blackbeard sa masasamang plano nito sa hinaharap. Ayon pa nga sa isang sikat na One Piece theory, kagaya daw ng paglubog ng Titanic ship dahil sa isang malaking iceberg, si Kuzan na taglay ang Ice Ice Devil Fruit ay ang magiging dahilan ng pagbagsak o paglubog rin ng 10 Titanic captains ng Blackbeard Pirates. Anyway, isa pa lang itong theory, so hindi pa ito sigurado. Marami pang posibleng pwedeng mangyari at kung sakaling totoo man na tatraidorin ni Kuzan ang Blackbeard Pirates, hindi pa rin magiging ganun kadaling pabagsakin ang pirate crew ng isang Emperor of the Sea, lalong-lalo na dahil bawat isang miyembro na ng 10 Titanic captains ng Blackbeard Pirates ay nagtataglay na ngayon ng isang malakas na Devil Fruit power. At dito nagtatapos ang topic natin ngayon tungkol sa kung ano ang mga taglay na Devil Fruit power ng 10 Titanic captains ng Blackbeard Pirates at kung gaano sila kalakas. Maraming salamat ka-anime at umabot ka sa puntong ito ng video. Sana ay nag-enjoy ka sa panonood at sana ay nakatulong ito para mas makilala pa natin ang mga karakter sa astig na anime na ito na One Piece. Kung may gusto kayong isuggest na